Magandang araw po. Ito po ulit si Mr. Fritz De Leong. Mag-aaral tayo ngayon sa part 2 ng ating technical aspects sa V-Mobile. Sana po ulit ay marami kayong matutunan sa ating video presentation. Unang-una nating pag-aaralan ngayon ay paano mag-register ng Technopreneur. Mag-open po muna kayo ng inyong account sa mylx.biz. Ang purpose po nito ay para ma-check po ang inyong genealogy. Ilagay nyo lang po yung member ID nyo and password. Click nyo po yung login. Okay, click nyo po yung link ng View Genealogy. Pagkatapos po nun, makikita nyo po ang genealogy nyo. Ito po yung ating unang scenario. Kayo pa lang po ang member. Wala pa po kayong Team A and Team B. Bakante pa po. So, ang susunod nyo pong gagawin, mag-open po kayo ng bagong browser or bagong page. Huwag nyo pong i-close yung MyLX. Sa bagong page, open nyo po yung ating website, loadextreme.ph. Click nyo po yung click here kasi po magre-register kayo ng bagong account. Wala pa pong account kaya magre-register kayo ng bago. So, no account, click here. Pagkatapos po nyan, lalabas po yung terms of use. Make sure to click the agree radio button. Tapos, click submit. Sa next page po, kailangan nyo po i-fill up ang mga information na kailangan. Full name nyo po. Tapos, address. Pangatlo po yung region, province or town. Click nyo po yung drop-down key. Tapos, meron po dyang selection from region 1 to 13 at meron din po sa NCR region. Pag hindi po applicable ang yung region or town, pwede nyo pong skip ang step na yan. Diretso na po kayo sa birth date. Fill up the birth date field. Make sure to follow the format month/date/complete year. Tapos po nyan, lagay nyo po yung cellphone number nyo sa Pilipinas or roaming cellphone number nyo. Pagkatapos, yung ID number, yan po yung nasa harap ng Technopreneur card. Andun po yung 10-digit Technopreneur ID number na kailangan nyo po. Yun po magiging permanent ID number nyo din sa V-Mobile. Pagkatapos po, andyan po yung subscriber activation code. Yan po yung nasa likod ng Technopreneur card at yun po yung unang parte na i-scratch nyo. 10-digit number din po yan. Pagkatapos nyo pong i-fill up yung subscribers activation code, lagay nyo po yung inyong email address and then click submit. Next page, bibigyan niya kayo ng temporary personal identification key or password. Isulat nyo po sa isang piraso ng papel yung temporary password nyo kasi kailangan natin yan maya-maya. Pag naisulat nyo na po yung password, click nyo po yung Activate Business Center na button. Ito po ang next page na makikita nyo after nyo po i-click yung Activate Business Center. Ulit po, ito yung unang scenario natin. Yung nasa pulang bahagi, yun pong basically ang Team A nyo. And then yung namang nasa asul na bahagi, yun naman yung Team B nyo. May bagong member at ilalagay natin siya dun sa number 2 nyo or sa Team A. So dito sa next page, ilalagay nyo po yung ID number ng bagong member, tsaka yung temporary password niya. Ang sales sponsor ID, of course, ID number nyo po kasi kayo po yung nag-invite. And then, based on our scenario kanina, ang sales placement ID number po, ID number nyo pa rin. Kasi po, direct referral nyo po siya and direct downline nyo po siya. Make sure to put the position in Team A and then click nyo po yung submit button. Again po, kasi direct invite na siya and direct downline, ito po yung magiging scenario. Ito po yung ID number na gagamitin nyo as sponsor ID and placement ID and then nasa Team A po siya. On our second scenario, ito po yung mangyayari. Ilalagay po natin siya sa ating Team A sa downline po natin or tatawagin po natin tong spin over. Again, basically po, lagay niyo po yung ID number ng bagong member, temporary password niya po. Sales sponsor ID is ID number nyo kasi kayo yung nag-invite. And sales placement ID yung ID number ng taong paglalagyan nyo po ng downline. Click nyo po yung submit button and then next page, makikita nyo po yung review or recap ng information. Check everything. Lagay nyo po ulit ang ID number ng bagong member and then password niya po. Make sure lahat ng information ay tama and then click the submit button. Next page, may lalabas na prompt. Click nyo lang po yung OK button and then click nyo po yung click here link sa baba and then ito po yung next page na makikita nyo. Lagay nyo lang po ulit ID number ng bagong member, temporary password niya po, and then confirm nyo yung temporary password niya. And then don't forget, ilagay nyo po yung 16-digit number na product pack sales code. Yan po yung makikitang number sa likod na mahabang numbers. After that, click nyo po yung submit button and then successfully registered na po yung ating member.
Magre-review tayo ngayon ng mga features sa mylx.biz. Login lang po kayo using your account number and password and then click login. First feature po na ating tatalakayin is yung manage profile. Click nyo lang po yung manage profile link. Mare-review nyo po yung existing information na naka-input sa ating system. On this scenario, may mga image lang po or information na inedit ko or tinanggal ko for security reason. Kung meron po kayong gustong palitan sa information nyo, click nyo lang po yung edit profile link. Then ito po yung makikita nyo. Pwede nyo pong palitan halos lahat ng information except lang po sa pangalan ng account. Pwede nyo pong palitan information ng inyong cellphone number. Pwede din po sa address kung lumipat kayo ng tirahan. Pagtapos na po kayo sa information, click nyo po yung update. Susunod po ay i-review natin yung ating genealogy. Click nyo lang po yung view genealogy link. Tapos, ito po yung makikita nyo. Basically, on this scenario, meron tayong isa palang tao sa Team A. And then, meron tayong dalawang tao sa Team B. Dito po yan naka-indicate. Sales Team A, isa. And then, Sales Team B, dalawa. Susunod po yung ating transaction list. Click nyo lang po yung link ng list mylx transaction and ito po yung makikita nyo. Andyan po naka-indicate yung time and date, yung type of transaction, and then yung cash value, and then kung saan nyo po ito kinita. Next po is yung ating encashment facility. Kung gusto nyo po ipacheck yung income, click nyo lang po yung link ng mylx encashment facility. Ito po yung makikita nyo. Lagay nyo lang po yung inyong password, confirm your password, and then, lagay nyo lang po yung amount. Pwede po full amount, pwede din po kalahati or 1/4 of your income. Make sure na ang information po dito ay naka-cheque and then, select the destination kung saan nyo po pipick upin yung cheque or kukunin yung cheque. Click the submit button. Meron po yung cut-off day every Wednesday po, 12 afternoon. Make sure ma-process nyo po yung cheque nyo para available na po yung cheque nyo sa Friday sa main office. Or yung mga cheque nyo will be available on Monday next week po sa mga provincial offices nationwide. Susunod po nating pag-aaralan is yung ating loading platform na website, ang LoadExtreme. Visit po kayo sa web address na loadextreme.ph and then ito po yung website na makikita nyo. Login lang po kayo using your ID number and password. Click the submit button and ito po yung makikita nyo. At unang pag-aaralan po natin is paano palitan yung ating password. Click nyo lang po yung change PIK link and then lagay nyo lang po yung current PIK nyo tapos lagay nyo po yung bagong PIK nyo or yung PIK na gusto nyo yung gamitin and then click the update button po. Next po is yung ating list transaction. Click nyo lang po yung list transaction link tapos ito po yung makikita nyo. Lahat po ng transaction list ay monitored. Nandyan po yung date and time, transaction type. Ito po yung information kung anong klaseng prepaid products ang inyong ginamit at saka yung gross retail override credit or yung 1% na makukuha nyo po. Andyan din po naka-indicate ang inyong remaining balance sa inyong load wallet. Next is yung sales report. Click nyo lang po yung sales monitoring link. Ito po yung makikita nyo. Nakalagay din po dito ang mga detailed information ng mga prepaid products na inyong ginamit. Nandyan po naka-indicate yung date and time, yung product code, reference number, yung sender po, at saka yung recipient or tumanggap ng load. Kung may mga konting katanungan po kayo, pwede nyo pong bisitahin ang ating frequently asked question page. Click nyo lang po yung FAQs link. Tapos, ito po yung makikita nyo. Pwede nyo pong i-click yung link ng information or hanapin yung tanong na gusto nyo masagot. Nandito din po sa LoadExtreme website available yung ating online support system. Click nyo lang po yung contact us link and then makikita nyo po ang information kung paano i-contact yung ating main office. Take note of the telephone numbers po kasi kailangan nyo po yan para makontak sila. Pag may mga concern naman po kayo na kailangan nyo pong iparating sa kanila online, click nyo po yung Proceed to Ticket Support System button. Ito po yung next page na makikita nyo and then click nyo po yung Open New Ticket. Ito po yung exact page na makikita nyo. Fill up nyo lang po yung mga informations na kinakailangan ng system. Pagdating naman po sa inyong concern or sa inyong message, make sure be particular po sa mga information. Kung kinakailangan ilagay yung ID number, pwede nyo pong ilagay doon para ma-monitor agad or ma-verify agad ng system kung sino po yung tutulungan nila.
Kung kinakailangan din i-indicate ang inyong telephone number or contact number, ilagay nyo din. And again, be particular and direct to the point sa inyong mga message sa ating system para maintindihan po nila agad at ma-address ang inyong mga concern. Maraming salamat po ulit. Sana marami kayong natutunan sa ating pag-aaral. Ito po ulit si Mr. Fitz De Leon. Magandang araw po.